Sa maayong gabi, kini nga pagtuon ang tawag ani the great paradox of the ages. Ato makit-an diri sa atong pagtuon kung unsa ang sitwasyon sa iglesia o sa unsang pamaagi natukod ang iglesia. Gikan sa mga kapanahunan, kita nato ang katawan sa Ginoo unsa ang nahitabo sa kasaysayan o unsa ang mahitabo pa sa future sa iyang iglesia. Kaya gingon diri na, the church to and back from the wilderness, her prophetic history by unmistakable symbols. So nana diya disulat na dili masayop nga mga simbolo. So pag mutawag ganig symbols, but pasabot naa siya'y meaning, na siya'y but pasabot. Dili pa ta muadto sa atong pag-ampo. Naay gisulat diri sa Councils on Sabbath School Work, page 25. Paragraph 1. Ingon dere, there is yet much precious truth to be revealed to the people of this time of peril and darkness. But it is Satan's determined purpose to prevent the light of truth from shining into the hearts of men. If we would have the light that has been provided for us, we should show our desire for it by diligently searching the Word of God. Precious truths that have long been obscurity are to be revealed in a light that will make manifest their sacred worth, for God will glorify His Word, that it may appear in a light in which we have never before beheld it. So, tinaw na gisulti diha nga aduna pay daghang mga hamili nga kamatuoran nga ipadayag ngadto sa iyang katawhan niining panahon sa katalagman og kangitngit. But pasabot, much precious truth, daghan pa nga mga bililhon, precious bililhon man ano, daghan pa nga mga bililhon nga kamatuoran nga ipadayag sa iyang katawhan niini nga panahon nga sa katalagman og kangitngit. Apan kini gipugngan, ibugbot pasabot gibabagan ni Satanas nga madawat nato nganuman. Gipugngan niya kay mao ang iyang purpose sa pagpugong munag uban. Pugna na gani ta sa dili pagpadayag sa mensahe, pugna na gani ka sa dili pagsulti na kamatuoran man gyud bisan unsaon pag yung bali-bali ana kamatuoran gyud na. Pugna na gani ka mo'y trabaho ni Satanas na. Ikaw na to magpugong na ay paminaw ana. So kumupugong na ka sa tao, tanggalan na nimo siya freedom of choice or natawag nga kaugalingon niyang pagdesisyon, trabaho na sa kaaway. Unsay trabaho sa kaaway? It is Satan's determined purpose to prevent the light of truth from shining into the hearts of men. Pugna niya ang membro, pugna niya ang nag-study. So, giingon diri na, if we would have the light that has been provided for us, we should show our desire for it by diligently searching the Word of God. Kung unsa gyud ang kuan sa Ginoo. So, nagyud tay diligently nga handom nga magtuki gyud ta sa pulong sa Ginoo. Bisang papugnan ta. Nganuman, precious truths that have long been in obscurity to be revealed in a light that will make manifest their sacred worth, for God will glorify His word. Mag-glorify ang Ginoo. That it may appear in a light in which we have never before beheld it. Wala pa nato kana kamatuoran ba? Kana mga hamili nga kamatuoran nga sa dugay na panahon na wala pa nato gyud na masabtan. So, padayon. But those who profess to love the truth must put to the stretch their powers that they may comprehend the deep things of the word, that God may be glorified and His people may be blessed and enlightened. With humble heart, subdued by the grace of God, you should come to the task of searching the Scriptures, prepared to accept every ray of divine light and to walk in the way of holiness. So, mo gid ang mahimong resulta ana, mudawat ka sa matag say tawag ganing race bidlisyo sa pagdawat
sa pagdawat o andam sa pagdawat sa matag bidlisyo sa balaan nga kahayag and to walk in the way of holiness. Mabag-og gyud ka o musunod gyud ka o naanak ka nagalakaw ka na sa kanang gitawag nga dalan sa pagkamatarong sa pagkabalaan. Sama na siya ang pulong sa Ginoo. So ang kaaway buhaton yun niya ang tanang pamaagi para ang gitawag nga bililhon nga makamaturan dili mo sidlak sa mga kasing-kasing sa mga tao. So wala nato gikinaiyan ang pugna nato kundi atong tagaan og kuan kay kung wala na gani kay kanang pugna na gani ka sa tao, oy ayaw mo paminaw kay kuan ha kay sayop na, uy ayaw na mo adto kay madisiplina gyud mo. So kadto sila nagpugong pero wag gyud sila kay balo, wag sila maminaw. Di ba? Hindi sila maminaw. Ano maminaw na prejudice man ang taong naa ang Ginoo sa tao, ang prejudice mawala na. Kay si Kristo bisan sa mga maniningil sa buhis o kanang mga bisan kinsa ang mga kauban, hindi lang mo ingon ang Ginoo, di ta makiguban nila kay mga dautan man na. Ang Ginoo kaya niya mo adjust kay ang sectarian mindset gina-break nila. Muna mo ingon sila, kaubrad ayaw mo uban-uban ang mga Davidian ha. Kay dili na kauban nato. Lahi na sila. Kana nga sectarian mindset munay kuan sa ato, makaamong sa ato. Muna ginabreak ni Jesus Christ ang sectarian mindset. Gusto niya na ma-establish ka sa kamaturan sa karakter sa kingdom. Muna discuss ni Ginoong Hesus ang gitawag nga beatitude, di ba? Bulahan ang uhaw o gigutom o gihaw sa pagkamatarong. Bulahan ang sa pa to? Di ba? Daghan to. So, sa dili padayon sa unahan, so mag-ampo na ita para sa giya sa balang espiritu. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami kanimo nini kagabion Ginoo, nining orasa magatuon kami sa mabalang ampulong. Gai kami ka alam langiton, gihay kami sa balang espiritu. O ang among pagaton anang masabtan og may tisok sa munaw nagkasing-kasing. Daghang salamat sa iyong pagdog sa pag-ampo sa ngalan ug gahom sa manluluwas mo Jesus Kristo. Amen. Kining ilustrasyon gigamit diri ni propeta Sekaraya, gigamit na symbols ang kabayo o karwahe. Sa una, wala pa'y mga sakyanan, mga kotse. Ang pamaagi sa pagtransportation, abot pasabot kung mo travel ka, kabayo. Kabayo gyud ang gamiton kung moadto kas lang layo, kabayo gyud na siya kay paspas man ang kabayo. Pero kung medyo arang-arangan kag paraan ng dato ka, ang sakyan sa una dili na nakabayo na imbento na ng tawag na karwahe. Ano mo gyud na ang sakyanan sa una. Kumbaga, ang kabayo sa una galamiton kaayo labi na sa pagpadala sa mga mensahe. Sa Israel duha ka kabayo ang ilang piyal didto na magdalag mensahe. Tapos kadto nga kabayo mailhan nila kung layo pa, mailhan nila kung good news or bad news, layo pa. Kay ang magpatingog sa trumpeta, masabtan nila kung bad news sa tingog pa lang sa trumpeta, kay makitaan man sa bantay dito sa gate na kadtong kabayuan nagdagan, kitaan man niya kung good news o bad news to. So pag bad news, patingogo niya sa trumpeta, lahi ang tingog. Pag good news, patingogo niya sa trumpeta, lahi po na tingog. So makasabot ang katawhan. So ang kabayo gigamit sa pagtransportation. Kung imong tan-awon diri sa atong chart na ay upat ka mga karwahe ug upat ka parisan sa mga kabayo except diri sa last chariot. Kung imong tan-awon ang chart, ang mga kabayo diha lahi-lahi og kolor. Kini nga kabayo nga una, kulay pula na kabayo, nagguyod siya og karwahe. Tapos ang ikaduha, kulay itom nga kabayo,
napod siya karwahe. Ang sunod, ang ikatulo, puti nga kabayo, no? Na karwahe. Ang ikaupat, mura og hingtipyas man diri. So, kining usa diri, wala siya nga nadtuan, murag dead end siya diha. Kasang itom, kaduha, adto padung sa North Country. Oo. Tapos ang puti po, sunod po dito sa North Country. Tapos ang ikaupat na pinakalas nga kabayo, ang iyang target, nadto siya, dili siya muadto sa North Country, muadto siya sa tanawa ang iyang destination, gikan diri, miana siya, hantod mo nari siya, mulibot siya diri. Ang usa, walay plano mulibot diri, kay gusto niya muadtog south. Nakuha ninyo ang punto? Ang una kabayo, wala gyud sila nga nadtuan, wala siya kaadto sa North Country, wala pud siya kalibot diri, wala pud siya kaadto sa south. Ang nakaadto lang ang ikaduha, ang itom ug ang puti sa North Country. Pero kini siya, gikan siya sa diri bandang north, sa north siya, ana siya dito. Tapos ang destinasyon niya diri padung ana hantod sa malibot ang tibok kalibutan. Oo. At sa upat ka kabayo, kung imong tan-awon ang una, ikaduha, ikatulo, parihara siya na usa ka pares. Sa pag-abot sa ikaupat, diri yo. Makita nimo diri? Diri usa ka linya lang diri. Usa ka linya lang diri. Usa ka linya ra pud diri. Pag-abot sa ikaupat na anay linya diri. Na apoy linya diri. Tapos, duha na linya, na usa na kadalan, tapos, pag-abot diha, misimang sa dalan, padung na hinuon sa south ning usa, tapos kini siya, gusto gini siya mulibot diri. Dili siya gikan diri, gikan siya diri. Kini siya nga dalan, maugid na siya ang mulibot diri sa tibok kalibutan. Pero ang diri gikan, kini nga time, kaning mga miagi dire, kini, dito na padung sa Egypt. Kung imong tan-awon sa paggawas, naagyo na siya yung mga year. Na siya yung mga year. Ana siya yung mga year. So, nga itong gitunan, katong miagi, Ezekiel 4, na adiha ang 390 years o 40 years. O gikan sa 1500 390 years o 40 years sa diri. Ang Ezekiel 4 atong gitun-an gikan didto o diri. Nakuha ninyo? Okay. Diri na ta sa Diri na ta sa verse 1. Ako ning gikuan sa Bisaya kay para dali ra gyud nato masabtan. Okay? Og gihat ko pag-usab ang akong mga mata og nakita ko og ania karon may minggula nga upat ka mga karo nga gikan sa taliwala sa duruha ka mga bukid ug ang mga bukid maoy mga bukid sa tumbaga. So dunay upat ka mga karwahe taliwala sa duha ka bukid. So sa tunga migawas kani bukid ni, sa tunga ang upat. Tapos kana nga bukid tumbaga. So kinsay nakakita sa inyo og bukid na tumbaga? Bukid gyud na tibuok tumbaga. Kung naa siguro nay bukid na tumbaga, wala uhurot na minaho na. Pero tungod kay wala magyud tay nakita na tumbaga na bukid, no? Wala siya abot pasabot na ana siya ay meaning. Okay? So tanan na siya na ay meaning. Okay? Na ay upat ka mga karwahe nga migula
gikan sa taliwala sa duha ka bukid ug kana nga mga bukid na tumbaga. Okay? Sa verse 1 pa lang na. Murag daghanay explanation ana o phase 1 pa lang. Verse 2, kay upat man ka karwahe sa nahaunang karo dihay mapula nga kabayo. So naay karo, naay kabayo, pula ang kulor. Og sa ikaduha nga karo dihay maitom. So pula sunod itom sa nga mga kabayo. So matag karo naay kabayo. Ang una pula, ang sunod itom. O dili pareha no. So lahi magkakulay, maglahi og kulor. Sa verse amora ni siya nga verse daghan man. So akong gibulag. O itom. Okay. Verse 3. Og sa ikatulo nga karo dihay maputi nga mga kabayo. Og sa ikaupat nga karo dihay giingon na makusog nga mga kabayo, kusgan nga kabayo. So, kung imong tan-awon, pila ka kolor? Una, pula ka kabayo. Pula nga kabayo. Ang sunod, itom nga kabayo. Ang sunod, ang ikaupat, itom tapos puti nga kabayo. Di ba? Ang ikaupat, dihay kabayo nga kusog, makusog, kusgan nga kabayo. Wala po gisulti diri kung unsa siya nga kabayo, pero sa English gisulti na siya, gitawag na siya og bay horses. Pero dili sa Bisaya, wala gisgutan diha kung unsa nga kamakabayo. Dito sa English gisulti grizzled and bay horses. Muna siya ang sipyat sa Cebuano version. Kay wala disulti diha na diri man gud duha gyud na siya kabayo. Sa ang ikaupat na duha ka kabayo, ang grizzled and bay horses. Pero sige lang, ato ra nang basahon niya. Verse 4, unya ako mitubag og miingon sa manlunda nga nakigsulti kanako, unsa ba kini Ginoo ko? So wala kasabot si Zacarias. Yung siya, unsa man ni Ginoo, wa ko kasabot ani. Na ay mga karwahe, na ay mga kabayo, lahi-lahi kulor, sa may but pasabot ani. Verse 5. Og ang manulunda mitubag og miingon kanako, kini mao ang upat ka mga hangin sa langit nga mo panaw gikan sa pagtindog sa atubangan sa Ginoo sa tibuok nga yuta. Okay. Kining upat na nakita niya nga mga kabayo, ang upat na kabayo gikan na siya sa upat ka mga hangin sa langit. Gikan na siya sa langit. Gikan siya sa hangin. But pasabot gikan na siya sa langit. So, naaman dihay pula, na ay itom, na ay puti, na ay grizzled, na ay bay. But pasabot, paggikan sa langit, ang pula diha, dili na meaning dautan, kay gikan man na sa langit, kay wala may huugaw makadto sa langit. So, but pasabot, kining upat, gikan sa langit. Gikan sa langit siya. So, but pasabot, kung gikan sa langit, gipadala siya, gikan sa Dios, gipadala sa yuta. Tanaw. Okay? Verse 6. Ang karo, diin anaa ang itom, nga mga kabayo, mupanaw paingon sa yuta sa amihanan. So, ang itom, mga kabayo, nadto sa amihanan. Amihanan. Og ang puti, ming adto sunod kanila. So, ang itom og puti, usa lang ang ilang direksyon. Papudong sa amihanan. Ang amihanan, north na siya. Og ang mga ginggon, so diri na gisulti ang ginggon. Ang ginggon miadto paingon sa yuta sa habagatan. So ang ikaduha ang usa ka kabayo, bro, ang kanindot pod aning Bisaya kay wala gisgutan dito sa verse 3, diri na gisgutan sa verse 6. Ang ginggon, di ba ganina kusog ra to ang kusgan nga kabayo o makusog nga kabayo. Pero diri na sa verse 6 gisgutan na kadtong usa sa upat ginggon.
ngadto sa habagatan. Habagatan south or habagatan man ang south. Okay? Dito sa 7. Og ang mga makusog. So, makusog. Ming adto og nanagtinguha sa pag-adto aron sila makalakaw ngadto nganhi sa tibuok nga yuta. Ang itom ug puti ngadto sila sa amihanan. Ang pula, ang unang karuhay walay direksyon, wala miadto sa amihanan, wala miadto sa habagatan, walay gisguti. Pero ang makusog muadto sila sa paglakaw ngadto nganhi ngadto sa tibuok yuta. Og siya miingon og siya miingon, pamahawa kamo gikan dinhi, lumakaw kamo, ang gisugo ani ang makusog nga kabayo, dili ang ginggon, no? Ngadto lakaw mo adto nganhi sa tibuok nga yuta, busa sila nanlakaw latas sa tibuok nga. So sa verse 7, kinig yung bay horses, kay gisugo man manlakaw mo sa tibuok yuta, busa sila nanlakaw latas sa tibuok nga yuta. So nakalakaw yun sila. Okay? Verse 8. Kutob ra ni verse 8. Unya siya misinggit kanako og misulti kanako nga nagaingon, ani akaron sila nga ming-adto paingon sa yuta sa amihanan, nagpahilom sa akong espiritu sa yuta sa amihanan. So, ang mga miadto sa amihanan, kining itom o kining puti, nagpahilom sa akong espiritu sa yuta sa amihanan. So, ato na i-touch unya unsa na. Karon dirita. Unsa man ang gisimboluhan sa mga kolor sa kabayo? Kay naay kabayo pula, naay itom, naay puti, naay grizzled, naay bay horses. Sa ubang translation, kining grizzled gitawag na siya abuhon. Sa ubang translation sa may balita, abuhon ang tawag na. Abuhon. So kini siya usa, duha, tulo, upat ra gyud na siya, kay kaupat duha man ka pares, oh. Kini mo'y grizzled, kini ang bay. So diri una pula, sunod itom, sunod puti, ang ikaupat grizzled in bay. Usa ka karwahe pero duha ang driver. Ikaw bro, kung ikaw mo sakay ani, halimbawa kini siya nagkasabot gyud silang duha na pares, nato gyud sila sa amihanan. Kining itom nagkasabot gyud sila dito gyud sila. Pero kining ikaupat bro, wa sila nagkasinabot. Kumbaga naggunit sila sa manubila nga ang usa padung diri, ang usag padung didto. Unya, unsa may mahitabo sa pasahero ana? Unsa may mahitabo sa pasahero moingon na, okay mag-vegetarian. Minsan na dili, tambag na. Pwede sundon, puro dili. Moingon. Ang usa ka driver padung sa Cebu City. Ang usa ka driver kay padung Masdanao. Unsa may mahitabo sa mga pasahero, kung kini pasahero, ang usa diri sa kanan, ang usa diri sa kaliwa, unsa may ha? Lipong siguro mo ko ano? Kung ako ana mulusad ko, bahala mo diha. Di ba? So, dili ta mag-focus. Pero dili ta pa ta di mag-focus, diri lang unay ta, sige, ato na nang sabton, no? Kay kana mga color na anay simbolikal, nanay kahulugan, nanay but pasabot. So diri gyud ka ma-entertain ba? Unsaon ang kung naay duha ka driver sa usa ka karwahe. Ang solusyon ana bro, putdo nimo ning nag-ugnayay sa ila. Kay malibog ang passenger ana. Ang pasahero malibog. Ang usa gusto kanan, ang usa sa kaliwa. Para mahuman ang ilang pakigkuan, kay dili man gud na sila maka nabay sakyanan bro. Ikaw driver man gyud ka. Duha mo sa driver.
liko ka ana tapos birahon na po sa ko ana. Makabot ba mo sa inyong padulngan? Mahapon na lang siguro. Ha? Wa gyud makaabot ana. Wa gyud di kini siya di kaabot sa south. Kini siya di kalibot diri kay ngano? Ana man. Pero unsa may solusyon ana para makaabot ni siya sa south kay gusto man siya mag-south o kini siya gusto niya putdon gyud ni siya. Ang pagputol bro dili ka mo putol. O di kung diri ni mo putdon, di mabiya ana ni. So ang pagputol ana diri. Ang pangutana, kung putdon diri, kini siya magpatuman na siya sa iyang gusto. Kinsa may makadala ani? Kay duha na may usa diri nga wala gisugo. Kay ang gisugo ragod kining makusog, kining sa verse 3. Ang gisugo lang makusog na kabayo. O kining ginggon nga makusog. O ginggon abuhon dito sa kuan, okay? Ang gisugo lang na ikaupat kining kini lang makusog. Oo. Karon mo lang ni siya ang muliw pag giputol diri kini siya nadto na siya sa south. Kinsa may makadala karon sa kuan sa karwahe. Ang ginggo na makusog. Madala na niya diri libot. Oo. Kini siya wala ni siya madala nga karwahe. Didto na magpatuyang na siya didto sa iyang gusto. So dili na to makit-an kung kinsa gyud diri sa duha ang tinuod nga gisugo sa Ginoo. Ang tinuod nga gikan kay ingon man diri kini sila kining upat ingon diri kining upat gikan ni siya sa langit ang upat. So na ay duha diha na ay usa ka pares diha na wala dili gikan didto sa langit. Kay kining upat kini mao ang upat ka mga hangin sa langit nga mupanaw gikan sa pagtindog sa tubangan sa Ginoo sa tibok nga yuta. Kalima day itong white. Oh, kini. Oh, klaro gyud diri kung kinsay way labot. Klaro gyud diri kung kinsa ang way labot dili gisugo. Na diha. Pagputol diri sa PC, kini siya padung diri, kini siya padung diri, madala niya ni. Okay? Kuha. Sama na siya. Okay? Sa may color. So, ang kahulugan sa black, ang kahulugan una sa red horses, kay balong mo, ano yung sa number ni? 508. 508, from 508 to 538, unsa mo na siya nga time? Ha? Tanawan ninyo ha? Unsa ni siya? Unsa ni siya na akuan? 1,290. Kung diri 290, pag appeal ni siyang 508, papadong sa 1798. Pero kung 538, 1,260 years. Pero kung i-appeal mo ang 508, 1,290 years. So, unsa may nahitabo gikan sa 508 ngadto sa 538. Di martyrdom. Pagkahuman mabubuan sa balang espiritu, pagkamatay sa Ginoong Hesukristo, nakita mo tong cross? Pagkamatay sa Ginoong Hesukristo, nabubuan ang mga apostoles sa balang espiritu. Pagkamatay sa Ginoong Hesukristo sa cross, nabubuan ang mga apostoles o balang espiritu. Mao na ning na-establish ang mountain of brass. Pure mountain of brass. After ato gipampatay sila ang mga apostoles, didto gyud nagsugod, di ba, pag ang 508 anto. So kini siyang pula, dili ni pula sa bisan unsa ka pula sa sala, kundi pula ni siya na iula sa dugo. Mao ni siya ang mga martir. Sumala sa buhat 8:1 og niadtong adlaw nahitabo ang dako kaayo nga
Unsa to? Paglutos. So, gikan sa 508 ngadto sa 538, 30 years ang martyrdom. Unsay hinsunod? Una pula mo ni siya ang martyrs. Gikan 538 to 1798, unsa ni siya nga kuan? Dark Ages. Dili ni ingon nga kanang gitawag nga dautan kay gikan man ni sa langit. So dili ni pula na but pasabot sala, dili po ni ingon na sala pod kay gikan man sila sa trono. So kini martyrdom 508 to 538, from 538 to 1798, 1,260 years, itawag ni siyag Dark Ages. Okay? Dark Ages. Okay na. Ang sunod, pag after sa Dark Ages, 1798, unsa ang fulfillment? Ang 1798, unsa nahitabo sa 1798? Gidakop si General Beltier. Si Pope Pius. Gidakop si Pope Pius ni General Beltier o Napoleon Bonaparte. Di ba? Gidakop sa asa dakop? Sa Pransya. Gidakop si Pope Pius, mauna unsa hitabo sa 1798 pagdakop sa Pope Pius ni General Beltier o Napoleon Bonaparte, nawala ang gitawag nga papasi. Kumbaga, naundang ang papasi. So, unsa ang panghitabuan ni puti? Hingsunod ang puti. Unsay boots puti? Purity? No. Liberty o freedom of religion. After madakop si Pope Pius, gipriso sa Pransya, o sa Pransya mo to, no? Sa Great Controversy. Dito na nagsugod ang gitawag nga freedom of religion. Kay diri walay freedom diri kay Dark Ages man eh. Bawal diri. Pero pagdakop na sa papado, sa papa nila General Beltier, Napoleon Bonaparte, dito na ang hinsulod ang puti nga mga kabayo. Nambot pasabot na puti na anay kagawasan sa pag-preach sa mensahe. Anay kagawasan. So, pagka naanay kagawasan, kinsa may gitagaan og lisensya para mag-preach sa mensahe? Ha? Si Martin Luther. Si Martin Luther kay nag-preach si Martin Luther kini kabayo muni ang panahon ni Martin Luther. Pwede na sila maka-preach. Sa una kung mag-preach ka, sunugon ka. Appeal diha sila John Hus, John Hieronimo. Si John Hus, di ba? Napoy video na gisunog siya. Sunog siya. So muna ni siya ang freedom of religion. Tapos nagnintuo sila Ellen G. White sa mensahe ni Luther na disfellowship ang pamilya ni Ellen G. White sa Methodist Church. Kaya nga no, minaw man sila kang Miller. Offshoot man si Miller atong panahon na. Kay si Miller man ang nagdala sa mensahe ato, 2,300 days. Tapos sila Sister White na disfellowship sa Methodist Church. Buong pamilya, makaluluoy na disfellowship good. Pag musunod dahil ka sa mensahe bro, ma-disfellowship ka gyud. Bahala na i-disfellowship ko. Basta kay tinuod nga tinuuhan kay sa Ginoo mo ta ma-disfellowship. So, mo na ni ang sunod kang Miller kinsa man kung si ang freedom of religion from 1798 to 1944. So, diri. Karon, from 1844 to 1890, mauni siya nga dalan. Tapos, kini nga dalan, nag-usa sila. Gikan 1844, 1890, nakadalan. Gikan po 1890 to 1930, naapoy dalan diri na usa mo day duha. Nakuha ninyo? 1844 to 1890,
na ay dalan una. From 1890 to 1930 naa na po'y kaduha. So, duha na siya kadalan na nahimong usa. So, sa usa ka karwahe na ay duha ka mga leader. Lahi-lahi og kolor, lahi-lahi pod og karakter. Ang kini siya gisugo, ang kini mo patuman sa iyang gusto. Kay ang gisugo man, kinsa man gyud ang gisugo? Ha? Ha? Humala sa 7. Og ang mga makusog ming-adto og nanagtinguha sa pag-adto aron sila makalakaw ngadto nganhi sa tibok nga yuta og siya miingon pamahawa kamo gikan dinhi, lumakaw kamo ngadto nganhi sa tibok nga yuta, busa sila nanlakaw. So ang gisugo day ato kini ang gisugo. Dili day sila makabuot sa ilang kugalingon, di pareani buot-buoton. Wa sugua kay wa masuguan, buot gud siya kay wa masugua. Pero bisan pagsuguon basta kay dili kinaiyang pagsunod, musupak gina. So diri na ta. Unsa may buot pasabot sa kanang mga bukid. Ang bukid nagpasabot na siya sa katawhan sa Ginoo. Oh. Katawhan man gihapon ni sa Ginoo. Kini ato kwan. Kini katawhan sa Ginoo. Kini katawhan sa Ginoo sa may kalahian ani. Kining karwahe o kining Brass Mountain. Parehas na siya katawhan sa Ginoo pero kini pure lang ni siya na brass. Oh. Wala ko na tiwas explain tong duha ka mga dalan nga nausa. Oh. Siya nag-represent kinsa na sila, baptism na sila. Kini siya na usa from 1844 to 1890 mo ni siya ang Seventh-day Adventist fulfillment. Pag 1890 to 1930 mo ni siya ang Davidian Seventh-day Adventist. Sa usara ka church, duha lang ka leader. Tacoma Park, Washington DC, and tinatawag nga Bayesian headquarter from Exeter, Missouri. Usara siya kasimbahan. Usara ka katawhan. Duha lang siya ka leader. Kini siya, leader ni siya, kay naman siya sa front. Sila man ang muguyod, sila man ang responsible ani. Kay kini sila, dili man gud ni sila kaabot sa destinasyon kay mukanan ka, mukaliwa pod. Ang solusyon na put doon yun ang pisi kay para makatuman na ni siya sa gisugo. Mao na siyang Ezekiel 9. Slaughtering. Separation. Kaya gana siya nakapapisay man siya din tuman din. Duha ni siya ka movement gikan 1844 Seventh-day Adventist ang ikaduha Davidian movement. Ang Davidian movement siya ang una church siya. So dili church ni duha ra ka movement, duha ra ka leader. Ang Seventh-day Adventist dili membro kundi leaders. Ang grizzled o ang bay horses. So, ang pagputol, dili putlon, kay mabihaan man ang passenger. So, ang pagputol, diri. So, ang makalibot, kinig yun. Sa Ezekiel 9. So, kining Brass Mountain, ang but pasabot, mauna ang pagka-purify sa church sa panahon sa mga apostoles, sa 120 disciples. So, muabot yun ang panahon, pagka maputol na siya, mahimo na ng second Brass Mountain. Okay? Unsay but pasabot sa mountain? Katawhan sa Ginoo. Pamati kamo karon, ginaingon ni Hiuba, tindog ka, asdangon mo ang mga bukid, kay ang bukid katawhan na sa Ginoo, og himua nga ang mga bungtod makadungog sa imong tingog. Pamati o kamo nga mga bukid sa pagpakigbisog ni Hiuba,
o kamo nga malig-on nga mga patukuranan sa kalibutan, kay si Hioba adunay pagpakigbisog sa iyang katawhan. So ang bukid katawhan. So daghan siya basa ha, di na ako basahon ha. Ang bukid katawhan. Katawhan na siya. Katawhan o Israel ang bukid. Diagi ka ng bato sa bukid. Okay? So kini nga bukid katawhan, pero ang kalahian ani kay purified na ni siya. Ang una ka Brass Mountain. Okay? Kini na. After Ezekiel mo na ni dili to. Kay First Pentecost mo to. Early rin. Kini ang latter rin. Okay? So ang pagputol diri Ezekiel 9 na siya. Okay. So mo na ni siya, ang mountain nagrepresent siya sa church, sa simbahan. So mo na siya ang unang fulfillment sa Pentecostes. Nahimo silang Brass Mountain, meaning nahimong purified o high quality na mountain. So muna siya na pagbubo sa unang ulan sa Pentecostes. Okay? Ang first mountain. So giingon diri, this prophecy received a partial fulfillment in the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost, but it will reach its full accomplishment in the manifestation of divine grace will attain the closing work of the gospel. Okay, mubuo na diha. So dire. So kini siya bro ang karwahe mga mensahero, ang mga kabayo mga mensahero o leader. Ngayon, kung leader ni unsa to siya ang karwahe? Followers. Kay leaders man followers to o katawhan, mura gihapon. No? So kini sila ang mga mubira, kay kumubira ka leaders ka. Okay? So katawhan na siya pareha pero leaders ni ang karwahe followers or passengers o yung mga membro. Okay? Kuha ninyo? Subot pasabot nga dili maka-loud cry, angkod nga dili may sikil. Dili makaputol. Kung di ni siya may sikil 9, wa gay destination nin duha. Kay mo ana man tong duha man sa Marbella. Adri ko, mo po siya diri. Ala ana. So nagya pwede divine intervention. Naagi hapon. So so ang buhaton sa Ginoo para maputol na siya, ang buhaton sa Ginoo. Ang mapula ako nang gisulti sa inyo, mao na siya ang mga apostoles nga di-persecute. Okay? So diri na ta sa climax ba, diri na ta sa kuan. Diri na ta sa kay ato naman nag-explain. Ang kabayo mensahero. Tapos kining car of kabayo, untrained horses. So Christian ni siya. Christian. Okay? So diri na ta. Ang red horses, ang mapula mo na siya ang martyr. Mga martyr. Kanusa na nahitabo? Ako nang gisulti ganina sa buhat 1:8. Pagsugod dakong paglutos. So 5:08 na siya. Natapos sa kuan sa 5:38. So mo na siya. Okay na, nakuha ninyo. Una siya ang represent sa pula na kabayo. So ang pula nga kabayo, mao na siya ang mga martyr. Wala sila nanadtuan, wala sila kaadto sa south, wala sila kaadto sa north. Di patay naman sila. Dihara sila kutob, did-in na. Wala na sila nga adtuan, kay gipatay na. So, dara looy kayo kay dihara. Pero, kini sila bulahan, basta nang bulahan, kay maluwas sila tanan diha. Kaya, swerte kaayo ni sila ba? Kay walay pa nagbangi, dire bibangi, perting dinibatihay ni. No? So, ang sunod ana, mao ang itom, padung sila sa North Country, ang itom, gitawag na siya Dark Ages, o ngit-ngit nga mga kapanahunan. Okay? Dirita sa puti, ang puti, dili na ingon na purity, kundi, ang puti, mao na siya ang gitawag nga freedom of religion.
Kay ni ana nga panahon sa 1844 sa puti, pwede ka nang magwali. Pwede ka nang mag-preach. Kaya mo gani na si William Miller, si William Miller ni atong 1833, no, nakadawat siya license sa preach, mag-preach siya na sa license. Nagikan sa Baptist Church ana. Na si William Miller naka-preach na gyud siya. Ana, wa na gyud mo persecute niya. Mao na siya. Ang puti, but pasabot, freedom of religion o liberty. Ana sila pwede ka na mutukog simbahan, pwede ka na mag-preach bisan asa. So dirita sa ang North Country, but pasabot unsa may naa sa North? Ang tuwa sa North ay Babylon. Ang nasa North. New Testament era, it is modern Babylon, Catholics and Protestant. Okay? Mga Protestante. So, dito sulod ang itom o ang puti sa ana nga. Di ba ang abo, dili siya tantong puti, dili po siya tantong itom. Murag alanganin sa color, bro. Makaingon ka puti, makaingon ka di man puti. Abuhon ang tawag. Kini nga karwahe, bro, usa ka karwahe, duha ang driver. Ang driver usa kining abuhon grizzled, tas bay horses. Ingon diri, bro, sa usa ka simbahan na ay duha ka opposing influence. Moingon siya, pwede mo ka og karne. Pwede maglutog Sabado. Pwede maligog Sabado. High-tech naman taron. Moingon ang usa. Ang usa moingon na dili lagi kay prinsipyo lagi sa Ginoo lagi. Minsan lagi tulok ka mlonda, awa na, high-tech na taron. So duha nang kuan diri. While the Lord's bring into the church those who are truly converted, Satan at the same time brings person who are not converted into its fellowship. While Christ is sowing the good seed, Satan is sowing the tares. There are two opposing influences continually exerted on the members of the church. O sa kasimbahan ra, one influence is working for the purification of the church and the other for the corrupting of the people of God. Mao gyud ang trabaho. Ikaw ra ba ang magugubot? Imbis na ikaw ang nagdala sa mensahe, ikaw ang magugubot. Sa usa ka karo na ay duha ka impluwensya. Ang usa, gusto niya na ang iglesia maputli, musunod. Ang usa, gusto niya na makurap ang iglesia. So, mo na siya nga a double set of leaders unlike in character and purpose, pulling the last chariot o last church, Laodicea, the SD Church, which emerged after the Millerites movement ended in 1844. Kay 1844 to 1890, from 1890 to 1930. So, mo na siya duha ka linya diri. Kita kuan mo nakuha ninyo? Sa usa lang ka iglesia, duha. Muingon, pwede na na. Kay kuan na siya, seremonyalo na. No. Di gyud masayop ang kuan. Kining grizzled nadto na siya padung sa kining abuhon padung na siya sa habagatan. Karon unsa maning habagatan? Pag moadto ka, ang habagatan mao na siyang gisugo kang Abraham adto habagatan. Pag adto na sa habagatan, ang habagatan diha south. Pag adto nila Abraham sa south, ang ilang na abtan dito sa south ay Egypt. Pag adto nila sa south, ilang nakit-an dito ang Ehipto. So naa dito ang Ehipto. Kining grizzled, kining abuhon siya, dili itom, dili puti, nidto siya padung sa habagatan. Na ang habagatan, South Country, pag adto nila Abraham sa South Country, ang ilang naabtan dito ay Ehipto. O sa may pasabot sa Ehipto? Ato daw basahon ang Spare Prophecy kung unsa ning Ehipto. Sa giingon?
The ancient Israel, how soon we forget God and His wondrous work and rebelled against Him. Some look to the world and desire to follow its passions and participate in its pleasure. Oh, grabe. Gikuan yun nila ang, disunod nila ang gitawag desire to follow its passion. Diba? Tapos, participate in its pleasure. Just as the children of Israel look back to Egypt and lusted for the good things which they had enjoyed there, in which God chose to withhold from them to prove them and thereby test their fidelity to Him. Walay pagtuo. Unsang kwan? Unsay gingon? Unsa ang Egypt? Ang Egypt diha ay ang simbahan karon. The church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. Dadon di ay sa leader na abuhon dito sa Egypt ang mga membro. Kay nga naman, sa gingon, the conviction is gaining ground in the world that Seventh-day Adventists are giving the trumpet an uncertain sound, that they are following in the path of worldlings. Daily, the church is being converted to the world. Kay sila manggod ang nasa unahan. Sila ba ang nasa unahan ba? Tapos kadtong bay, dili go sige lunot ba sig ana di ta manukod ta di ta makaadto sa worldliness. Pero ang Ginoo maluoy man ang Ginoo, put doon gyud na niya kay padung naman sa worldly. Na-converter naman sa kalibutan ang simbahan tungod sa leader. Apil bidyuke sayaw diha pati ang mga bayot pwede na. Na ay church ng mga bayot bro. Ito ka US? Anay pastor sa bayot, oy. Ako ipakita sa inyo sunod. Na, oy. Oo, 70 Adventist. So, the church has turned back from following Christ, hintalikod sa ilang leader, and is steadily retreating toward Egypt. Unsay gingon? Mao na siya. Kini siya nga mga leader na siya. Griseled, buot pasabot. Tanawa ha, ang kakuan ani, ang griseled, ang color niya, gitawag na grayish color. Na dili siya puti, dili itom. Tawagan na neither cold nor hot. Dili siya bugnaw, dili po siya init, dagaang. Ang lain ra gyud kay kana siya naa sa forefront. Nasa forefront man siya. Mao na kining bay nakusgan, sige nugnot, sige pugong. Kay madala siya dito, mo na diri gyud ang direksyon, nunot gyud siya tanawa. Siguro nanguan siya kay tuwa man sa unahan. Karon kining kusgan, di basta kusgan nga kabayo, bisan unsaon pa ng driver diha, basta kay kusgan nga kabayo, di gyud na siya madala. Gitawag na siya kusgan bro kay gihatagan na sa Ginoo kusog. Dili na kusgan sa ilang kugalingon, kusog na gikan sa Ginoo. Okay? Kini siya ang gitawag nga bay horses bro. Bay horses tanawon nimo sa dictionary, reddish brown ang tawag ana, pero bay horses na sa biblical term gigamit. Now kining bay horses mao na siya ang mulibot sa kalibutan. Muna siya ang makatuyok dito kay sila raman ang gisugo. Piki na itong usa. Piki ito. Mao na siya ang a great people and strong people. Strong people. Mao na siya. O sa 5, as a strong people sit in the battle array. Mao ni siya. Put doon yun na siya kay kanang naglangan-langan ra na siya sa mensahe, nagkurap ra na siya sa mga membro. Lalim ka nang
magsigigwali ang uban, sigwali ang ilang kauban na vegetarianism, the end time diet of God's people. Ingon siya, wala na na, dili na na. Lalim ka na. Parehas pastor, lahi diri. Parehas pastor, nagbanggaan. Anak, makaluluoy kaayo. Kanang giingon din na, get your hands, meaning ana, separation. Lumakaw ka mo, buot pasabot na putol na kay ngano, di manggod musugo baka lakaw mo na under pa magkaaning una. Mo giingon na pahawa ka mo, lumakaw ka mo ngadto nganhi para malibot, buot pasabot na putol na ni nga higot. Makalakaw na gyud sila pagpadto sa kay gingon no, pahawa kamo gikan dinhi, gikan diha, lumakaw kamo ngadto nganhi sa tibok nga yuta. Busa sila nanlakaw latas sa tibok nga yuta. Nakalakaw gyud sila, nakalibot gyud sila ana. Loud kay na sila tanawa, get you hands, walk to and fro through the earth. So they walk to and fro to the earth. Kuan gyud siya, naputol gyud na siya nga gitawag nga PC. Na siya. So kana nga karwahe mao na siya ang simbahan Seventh Adventist, na mao na siya ang maka-loud cry, muna makakuan gyud na siya. Madala gyud ang mga faithful Seventh Adventist na muna 144,000 ngadto sa Promised Land. Naingon diha and they shall bring all your brethren. Sila na gyud makadala to. Mo ni siya. So, mo na siya nga mga leader. Kini na mga leader, ibulag yun na siya sa Ginoo. Bulagon na siya. But they separated from God, yielded to the influence of the world, and the Lord rejected them. Paano yun na siya? Unsa na siya? That every lukewarm professor, tanggalon yun na sa Ginoo, kay dili ang Ginoo magkukaring ingnon. Many I saw were flattering themselves that they were good Christians who have not a single ray of light from Jesus. Kailag Jesus, pero wala misunod kang Jesus. Mituo na ang Seventh Adventist tinuod, pero dito sa testimony of Jesus, wala. Daghan man ay sayop. Moingon din siya, daghay sayop ng sulat ni Ellen G. White. Ang mga lukewarm professor, dili na siya gamiton sa Ginoo. So karon, ang kana siya, so diri na ta sa last natong basahon, ingon dire, we should have a spirit of progress. We must guard continually against being fixed in our views, feelings, and actions. The work of God is onward. So, dili stagnant. Onward. Reforms must be carried on. And every must take hold and held move on the car of reform. Move on. Usad yun. Energy, tempered with patience and ambition, and balanced by wisdom, is now needed by every Christian. The work of saving souls is yet left to us, the disciples of Christ. Not one of us is excused. Many have become dwarfed and stunted in their Christian life because of inaction. We should employ our time diligently while in this world. How earnestly should be improved every opportunity of doing good, of bringing others to acknowledge that of the truth. Our motto should ever be onward, higher, surely, steadily, onward to duty and to victory. Naman na siya. Unsay gingon, reforms must be carried on, and we must take hold and held on the car of reform. Hindi man na sila ganang reform.
Ha? Allergy. Kini nga kar ang madala didto sa bay horses kalibutan. Samo na siya. Okay? So ang atong kabutang karon bro, mao na gani naghatag naman si Kuan. So kini siya mao ni siya ang leader sa Hingawas diri. From 1890 to 1913 mo ni siya din nagsugod. Mo din ay pagkuan sa asosasyon. Pero kinihing uban na lang gyud ni diri, pero wala na gyud na siya sugua. Hing uban na lang siya diha. Mo na di gyud ta mohawa ana nga karwahe. Unsay bot sabot sa karwahe? Church. Pero gusto nila mo balik nadto sa wilderness. Gusto nila muadto sa Egypt. Wordlings. Dili mo sugot ang Ginoo nga dadon didto sa Egypt. Samtang wala pa na maputol bro, kana nga wa pa ang sikil 9, magpailob ra gyud ta. Mununot ta ba? Mununot na di ta magpadala kay padung naman na sa Egypt. Mununot gyud ta. Kay dili ta magpadala ana nga ilang mga kalaki. So siguro diara ta kutob ako ning giutro para makuha gyud nato ang kuan na dili ta mag-doubt ba na kining atog yung gikuanan dili ingon na buhat-buhat ra gyud og tawo naa gyud na sa Biblia. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon karon. Unsay gibuhat kaniadto? Gipiyong sa mga leader ang ilang matas kamatuoran. Unya naluwas to mga tawhana uloy. Nga ilang man gipiyong ang mga Jewish nangita sila sa Misaya. Pero pag abot sa Misaya, namoto ilang gipredict unsay gingon sayop man di ay, sayop ba? Nakasakuan yun sila sayop. They would, and if he were accepted as the promised one, their learned teacher, ang mga learned teacher ba? Kanang mga bright na mga teacher, would be forced. Napuwersa sila to acknowledge that they had erred. Mapugos sila pag-angko na. Sayop man ta. These leaders, kini nga mga leader, di lang nato panganlan, kini na mga leader separated themselves from God. And Satan work upon their minds. Si Satanas na ang nag-work sa ilang mind to lead them to reject the Savior. Marigapon karon. Unsa mao karon? Ay mao gihapon karon unsay gingon no? Their history, ang ilang history, should be a solemn warning to us. Ito may bulong. Ang ilang kasaysayan mo nang gingon dire sa sunod, let us beware that we do not refuse the light God sends because it does not come in a way to please us. Subot pasabot sakit yun ang kamaturan. Ang kamaturan di ta malipay. Di na sila malipay, sa gingon. Let us beware that we do not refuse, di na to isalikway ang kahayag nga gipadala sa Ginoo. Because it does not come in a way to please us. Dili. Kay ang mind na to, layo ra ang mind sa Dios. Ang problema pagyod sa mga leader, na ay gusto mo sulod, dili sila gusto mo sulod, pero ang gusto mo sulod ilang babagan. Okay lang unta ko, sige lang ka, di ko ganahan yung bisyar na, dili man kay magsimpatya man, dili ta, adita na, ilang pugan, mga mong, ye entered not into themselves, sa ilang ugalingon, and them that were entering hindered. Merong gusto maminaw, na gusto mo sulod, puga nila, pero sala na po na nimo kung magpapugong ka. So, magina siya. Muna nakinibro, kung kuha na mga kuha, dili gyud nila paminawon ani nga mensahe kay ngano man. Makasabot ka sa tinuod nga sitwasyon sa church.
nahing-ani gyud siya karon. So, kampo na ta. Amahan kasat amahan sa mga pulong karon nga among nadunggan ang espiritu sa tagna o nga kini nga madasig kami kanunay niini ugad ug dili kami ma-discourage kung sa mga amo ang nabatian sa uban or dili mi kami paminaw nila. Dasigon mo kami kanina niini ugad sa pagbaton sa kaisog o sa pagbaton og sa imong kinasingkasing gayud nga among batunan ang matuod gayud nga kamatuoran nga naa sa amo ang kasingkasing nga imuhang gihatag ugad. Daghang salamat nini ikaw magapalambo nini sa matag usa kanamo. Magagiya kanunay kanamo nga tagaan po kami og panahon nga kami nagatuon usab niini nga usab ang uban masiran usab namo. Lord, akong giampo nga ikaw usab maghikap kanila nga usahay di sila maminaw. Apan nagasalamat amahan nga ikaw naghatag ka namo og kaalam nga sila makashare kami kapila kanila apan di sila maminaw kanamo. Lord, amo ka nang gitugyan kanimo ang tanan. Lord, ako sang ginampo nga ikaw maghikap usab ni Brad Jury nga magapadayon kami sa pagtuon sa uban pagyud nga wala pa namo matun-i ug sa uban nga magapahinumdum kanunay kanamo sa matag adlaw nga among pagkinabuhi sa matag usa sa among gipresentaran nga pamilya. Ikaw magahikap kanunay kanamo sa matag usa nga kami dili kami mosimang kundi mo-state kami tutok diha kanimo kung unsa ang kamatuoran nga amo karon nakuptan sa matag usa kanamo nga dili kami mapukan usab sa uban. Lord, tungod kami usa lamang kahuyang ikaw usab protektar kanamo nga makadaog kami niini nga mga pagsulay ug sa mga among pagpanulti ikaw usab hikap kanamo sa matag usa nga unta mahayagan usab sila sa moang sa moang action ug sa moang mga pulong ugad. Lord, ako sang ginampo karon sa among pagpamauli ni Bradley ug sini nga panimalay ikaw magapanalangin kanamo. Ilikay mo kami sa mga tanang kadautan nga safety kami sa among gipresentaran nga tatagsa namo ka pamilya. Kanang tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen.